Isang magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Kuni Kato, guni-guni o katotohanan. tawagin niyo akong Boy, batang pabrika ako. Noong dekada 80, nagsimula ang pakikipagsapalaran ko sa Maynila, tubong probinsya ng Camarines Sur dito sa Bicol. Marami kaming kabinataan na naghanap ng swerte sa lungsod ng Karangyaan, na sa katotohanan, hirap muna ang bubunuin mo bago mo maabot ang pangarap na kayamanan. Nasaksihan ko ang iba't ibang mukha ng pagpupunyagi sa labas at loob ng pabrika. Hayaan niyong ibahagi ko ang mga personal kong nakakatakot na karanasan. Kuryente. Masipag na trabahante ng pabrika si Mang Pidring. Katulad ko, binata din ang simulang magtrabaho sa pabrika. Isa siyang latero. Gamay na gamay niya ang paghawak at pagmaniobra sa turno kung saan nagdidisenyo siya ng mga bahagi ng isang makina. Supplier kasi ang pabrika namin noon ng iba't ibang uri ng bakal, pati na rin ng mga spare parts ng makina. Kung tapos na ang shift ko sa aking area bilang helper sa pagsalansa ng mga produkto ng bakal, doon ako sa gawin ni Mang Pidring tumatambay. Maganda ang loob niya sa akin. Wala raw siyang anak na lalaki, kaya walang magmamana ng kanyang galing sa pagtutorno. Ako na rin ang inuutusan niya sa pagpapadala ng pera sa misis niya na nasa probinsya ng Visayas. Tiwala siya na hindi ko lulukuhin. Kaya naman tuwing Sabado, araw ng sahod, niyayakag niya akong uminom ng serbesa sa isang beer house malapit sa pabrika. Tatlo kami, kasama ang kaibigan kong si Daniel, na taga Bicol din, sa Camarines Norte. Meron kami nakasabay na isang grupo. Ang iingay ng mga ito, mga 5 sila, katabi pa ng table namin. Nauna kaming binigyan ng beer ng serbidora, ngunit hinarang ng isang maingay sa kabilang lamesa. Sumigaw si Mang Pidring. Sinabi sa bar girl na kami ang unahin dahil kami nga ang nauna. Lumapit ang bouncer na kaibigan na rin namin. Pinagsabihan ang grupo na palalabasin kung patuloy na mag-iingay. Walang nagawa ang mga ito kundi umalis. Hindi na namin pinansin kahit tinapunan kami ng matatalim na tingin bago lumabas ang pinto ng beer house. Basta nagsimula na kaming uminom ng beer. Biro namin kay Mang Pidring, baka balikan kami ng mga mukhang sanggano na yon. Ako pa bang tinakot nila? Anito. Marami na akong pinagdaanan, dagdag pa niya. Katunayan, ako ang pinagkakatiwalaan ng boss natin. Sinong boss? Tanong ko naman. Hindi yon basta-basta nagpapakita, tugon niya. Tanging anak lang niya ang humaharap sa atin, dagdag pa nito. Hindi na ako nag-usisa pa. In-enjoy ko na lang ang libreng inuming nasa table ng kaibigan ko. Merong nag-perform sa mga talents ng beer house. May kumanta, may nagpakwela, at ang sorpresa, may floor show pa. Busog na ang tiyan namin, busog pa ang mga mata namin. Paldo ata ang bulsa ngayon ni Mang Pidring. Naipadala ko na ang sweldo niya sa misis niya, pero hindi siya nawawala ng reserba. Binulungan ako ni Mang Pidring. Huwag kang mag-alala. Bonus lang ito sa akin ni Bossing. Hindi na nga ako nagtaka. Marami na kasi akong naririnig tungkol kay Mang Pidring. Huwag daw akong masyadong maglalapit dito. Malas daw ang dala ni Mang Pidring. Kaya nga solo lang lagi ito sa kanyang pwesto. Dati raw kasi may kasama ito. Singgaling din niya. Si Mang Milyo. Ngunit bigla na lang daw itong nakuryente. Namatay daw ito mismo doon. Hindi na nadala sa ospital. Sunog daw ang bangkay. Grabing boltahe ng kuryente ang pumasok sa katawan. Wala namang dapat sisihin sa nangyari, sabi ng karamihan. Talaga raw maraming aksidente na nangyayari sa pabrika ng bakal. Hindi na nga lang nababalita. Binabayaran na lang daw ang mga biktima o ang mga kapamilya nito ng malaking halaga. Absent daw noon si Mang Pidring. Dati hindi raw ito pumapalya. Noon lang nangyari ang freak accident na yon. Kinalaunan, hindi na ako masyadong sumasama sa kanya.
Nalipat na kasi ako ng departamento. Kung dati, tagasalansan ako ng mga produktong bakal, nalipat na ako sa tinutunawan ng bakal. Sobrang init doon. Si Mang Pedring naman, minsang nautosan na kumpunin ang tumutulong bubong. Aksidenteng nasagi ng martilyo ang kable ng kuryente. Natamaan ito at nakuryente. Sabay na rin ang pagkakahulog. Kitang-kita ko ang pangyayari. Hanggang malagutan siya ng hininga, nadilat ang mga mata. Nawari ba'y may kinakatakutang makita. Sa gitna ng kaguluhan at mga nag-oosyoso, natanga ako sa isang gilid at napamulagat. Dahil si Mang Pedring bumangon, napilit isinasama ng wari ko'y natustang lalaki. Kinusot ko ang aking mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lang ako. Pagdilat ko, wala na ang dalawa. Dumating na rin ang ambulansya ng Philippine Chinese General Hospital. Hindi na iniuwi ang bangkay ni Mang Pedring. Pumunta na lang sa Maynila ang pamilya niya upang mailibing ng maayos ang labi nito. Hindi ako makatulog noon. Dahil na rin sa nasaksiyan kong sapilitan na paglisan ng kaluluwa ni Mang Pedring, kasama ang dati niyang kasama sa pabrika, ang nakuryenteng si Mang Milyo. Kabilya. Ikwento ko man sa mga kasama ko, walang maniniwala. Matagal na pinag-usapan ang pagkamatay ni Mang Pedring. Pero sa labasan lang nangyayari. Ipinagbawal na kasi ang mga pag-uusap sa oras ng trabaho. Para daw mapabilis ang ginagawa namin at maabot ang kota sa isang araw. Noon kasing panahong yun, dekada 80 na, sa mga huling taon nito, nanalo sa bidding ang kumpanya para sa pagpagawa ng MRT o Metro Rail Transit sa EDSA. Kaya mahalaga ang produksyon ng kabilya sa pabrika. Grabe ang init ng paligid sa loob ng pabrika. Medyo naiibsan lang dahil sa malalaking exhaust fans sa bubong ng pabrika. Hindi naman kasi aircon ang pabrika. Sinadya lang lagyan ng malalaking ventilador para makapasok at makalabas ang hangin. Kasama ko si Daniel na kabayan ko sa Bicol na nakatoka sa pagkuha o paghango ng mga kabilya sa makinang iniikutan nito mula sa hurnong tunawa ng mga bakal. Meron kaming hawak ng panungkit upang maipasok ang dulo nito sa mga butas kung saan ito pinuputol ayon sa tamang sukat. Mainit talaga ito habang mabilis naming iginigiya sa cutting section. Aabot sa 400 ang bilang ng mga trabahador noon. Marami ang na-assign sa section namin gawa ng mabilisan nitong pag-deliver. 3 beses magpalit ng duty ang mga laborer na tulad ko o mga helper dahil na rin sa tindi ng pagod namin araw-araw. Pang-umagang schedule namin ni Kabayang Daniel hanggang alas 12 ng tanghali. May pasok din kami sa gabi, pero kung gusto mo lang o optional kasi nga patayan talaga ang trabaho namin. Parati kaming naliligo sa pawis. Nakakapanghina talaga ng katawan. Hindi ko na rin makuhang maligo dahil sa pagod. Konting punas lang ng katawan, tulog ako agad. Dahil sa paggawa ng MRT, nadagdagan na rin ang naipapadala ko sa Bicol sa mga magulang ko. May kaunti rin akong naitatabi para pang good time at emergency na rin. Ang kamalasan talaga ay lagi lang nasa ating tabi. Kapag nalingat ka ng pag-iingat ay kakapitan ka nito. Tipikal na araw yon para sa amin ni Daniel. Ordinaryo na sa amin na naka-shorts kung pumasok sa pabrika. Mainit kasi ang paligid. Kung magsusuot naman ng overall, mas lalo kaming papawisan. 2 makina ang lalabasan ng mga kabilya kung saan mainit pa ito, kaya may panungkit kami. Halinhinan ang pagsungkit naming 2. Nang biglang magloko ang makina. May na-stack na kabilya sa ikutan. Kakaibang tunog ang narinig namin. Hudyat na nagbabadya itong masira. Mabilis ang naging hakbang ni Daniel. Imbes na iparating namin ang problema sa makinista, pilit nitong inalis ng panungkit na bakal ang nakabalandrang kabilya na umuusok pa. Nasungkit naman niya ito, ngunit umulagwa ito kasabay sa pagpulupot nito sa kanyang kalamnan sa baba ng kanyang tadyang. Napasigaw ito sa init ng kabilya habang kitang-kita ko ang pagbaon nito sa kanyang upper legs. Sumigaw ako sa mga kasamaan ko, ngunit nadadaig ang boses sa mga tunog ng makina.
Nakita ko ang buto na pula ng alarma. Halos palundag kong pinindot at tumunog ng nakakatulig. Huminto ang operasyon ng pabrika. General alarm pala yon. Halos iisang tao na nagsipuntahan sa pwesto namin ang mga naka-duty. Hindi makaalis si Daniel sa pagkakapulupot ng kabilya. Sumisigaw ako na tumawag na ng ambulansya. Hindi nawala ng malay si Daniel. Kahit nangangamoy sunog na ang kanyang balat na umuhulas na sa mga buto nito. Pumulandit na rin ang dugo nito na siyang ikinatakot ng mga mahina ang loob. Sumaklolo agad ang company nurse namin na si Miss Lara. Nagpatulong kami sa dalawang kasama na putulin ang kabilyang literal na nakapulupot sa upper leg si Daniel. Tinanong ko siya kung kaya niya ang sakit. Oo daw. Mabilis namang naputol ang kabilya. Nilagyan ni Nurse Lara ng tourniquet ang magkabilang hita ni Daniel na siya namang pagdating ng ambulansya ng Philippine Chinese General Hospital. Mabilis na nailagay ng mga medic si kabayang Daniel sa stretcher. Pinasama na rin ako upang makunan pa ng salaysay at bilang suporta na rin sa kanya. Mabilis ang kilos ng mga doktor sa ospital. Tinurukan agad ng anesthesia si Daniel at dinala sa operating room. Kitang-kita ko kung paano inayos ang mga nakahulas na balat sa kanyang hita. Kinunan siya ng mga balat sa kanyang likod, tiyan, upang mapunan ang mga naging pinsala sa ninang kabilyang yon. Nang gumaling siya, hindi na normal ang kanyang paglakad. Pinauwi na siya at binigyan ng malaking halaga ng pera bilang tulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang huling balita ko, nakapangasawa pa rin siya at nagkaanak. Ngunit maagang namatay dahil sa kanyang pagiging lasenggo. Forklift. Nalipat ako ng trabaho. Hindi na ako nakatoka sa mga kabilya dahil patapos na rin ang kontrata ng kumpanya sa MRT. Pinaturuan ako ng aming maestro amo na magmaniobra ng forklift. Madali ko namang natutunan. Inilagay ako sa panggabing schedule para daw makabuelo ako. Ang mga finished products ay iniimbak muna namin sa bodega sa pinakadulo ng pabrika. Kapag gabi, dalawa kaming operator ng forklift. Si Ingo na isa ring taga Mindanao. Marami talaga kaming nakipagsapalaran sa Maynila, lalo na sa mga trabaho sa pabrika na talagang boom na boom noong dekada 80 hanggang 90. Alas 6 ng gabi ako nagsisimula na iimbak ang iba't ibang uri ng produkto ng bakal. Nakahanda na rin ang bawat bulto nito na may nakasulat kung saang lugar i-deliver at kung anong petsa. Kung ano ang priority ay siyang nasa bungad ng bodega. Sa dami ng nangangailangan ng bakal sa konstruksyon, hindi naman nagtatagal ang pag-iimbak nito. Kapag okay na para sa delivery, ang tracking team naman ng pabrika ang nagdi-deliver nito sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pa nga silang export department kung saan sa ibang bansa naman dinadala ang mga primera klaseng gawa ng pabrika. Sa una, ayos lang ang gawain ko. Palakwento rin ang kabady ko, pati na ang dalawang gwardya. Kung ordinaryong araw, kami lang 4. Kapag may kakargang truck, medyo maingay kami. Biroan, kulitan. Minsan na pumasok ako na may hangover pa. Sinabi ko sa kapartner kong si Ingo, na iidlip muna ako. Madali lang naman natapusin ko ang kota ko sa gabi. Umuo naman ito na siya lang muna. Pasipol-sipol pa ito na umalis. Habang ako naman ay tuluyan ng inagaw ng antok. Naalimpungatan ako nang biglang may yumugyug sa akin. Si Ingo, putlang-putla ang mukha. Ang kanyang mga mata ay nahihintakutan ng ekspresyon at hindi siya makapagsalita ng maayos. Nautal na siya o umurong ang dila. Patuloy ang pagyugyug niya sa akin at may iminumuestra ang kanyang mga mata sa kanyang likuran. Sinampal ko siya at sinabi kong nadadaganan na niya ako. Bigla siyang umatungal, tululaway at takot na yumakap pa sa akin ng mahigpit. Sa pautal-utal niyang salita at pag-iyak, nabuo niya ang salitang forklift. Sabi ko, ano ba ang forklift? Nangangatal siya na lumingon at itinuro ang forklift na dahan-dahang papunta sa direksyon namin. Tinanong ko siya kung sino ang pangatlong operator. Umiling siya. Wala daw ikatlo. Gumagalaw daw itong mag-isa. Imposible, sabi ko naman. At pinayapa siya nang sabihin ko
Nalalapitan ko. Sabay tayo ko bago pa ito makapagsalita. Medyo madilim sa bandang direksyon ng forklift. Hindi ko maaninag ang operator. Ngunit papalapit pa lang ako ay kung bakit nagsimulang manindig ang mga pino kong balahibo sa batok. Biglang nanlamig ang paligid at nasaksiyan ko ang sawari ko'y kababalaghan dito sa loob ng pabrika. Gumagalaw nga mag-isa ang forklift na animoy lumulutang patungo sa akin. Hindi na ako nakatiis. Binirahan ko na ng takbo pabalik, sabay hila kay Ingo papunta sa mga gwardya. Nang ikwento namin ang nakakatakot na karanasan namin sa mga ito, nagkatinginan sila. Tahimik na tumungo sa guardhouse at inalok kami ng kape. Saka nagsimula sila magkwento. Noong una, natakot din sila, pero kinalaunan, naging sanay na sila. Totoo naman daw na may mga multo, mga kaluluwang di matahimik. Tanggapin na lang daw namin ang katotohanan na nagpaparamdam sila. Dahil nga raw, dating sementeryo ang kinatitirikan ng pabrikang pinagtatrabahuhan namin. Nagkatinginan din kami ni Ingo, sabay lagok ng ibinigay sa aming kape ng mga gwardya. Kung mahal daw namin ang aming trabaho, babaliwalain na lang namin ang mga multo sa gabi. Bodeguero. Masinop sa trabaho si Mang Waldo. Yan ang positibong punako sa opisyal na bodegero ng pabrika. Kahit may mga tao siya, talagang personal niyang binibilang ang mga produktong palabas at mga materyales na pumapasok. Marunong din siyang makisama. Kung may for the boys na tinatawag, talagang nakakaabot ang perang yon sa amin. Wala namang naririnig na reklamo sa mga boss namin dahil parang pampagana naman ito sa amin. Sa araw-araw ba naman naming trabaho na panay bakal, asero o nikilado ang mga produktong hinahawakan mo, talagang mananawa ka. Sabi pa nga ni Mang Waldo, kahit pa maglasang bakal ang kinakain namin araw-araw, basta hindi nagugutom ang pamilya, sige lang. Kayod lang. Lalo pat alam niya naman na halos lahat ay mga dayo sa Maynila ang karamihan sa mga trabador sa pabrika. Panay lalaki pa. Matagal na si Mang Waldo bilang bodegero, kaya gamay na niya ang pasikot-sikot dito sa pabrika. Ngunit isang nakagigimbal na balita ang gumulantang sa amin. Nagnakaw daw ng milyones si Mang Waldo. Kitang-kita namin ang pusasan siya ng mga pulis at dinala ng mobile car sa Quezon City Jail. Putlang-putla ang hitsura at napapalo ang pinabulaanan ng bintang sa kanya na nagmula sa head consultant ng kumpanya, si Madam Zoraida. Isa siyang may kaliitan na babae. Maigsi ang itim na buhok at may suot lagi ng makapal na salamin. Istrikta ang pagmumukha at maaalangan ka talagang lumapit dahil sa nakabusangot palagi ang pagmumukha. Kapag nagkakas-advance kami sa finance department, talagang tinitingnan niya kami isa-isa. Hindi naman kami nakakalimot magbigay galang. Ngunit palaging sukli niya ay tangulang at ismid. Tinitingnan siguro kami sa pananamit namin dahil nga kadalasan ay madungis ang working clothes namin. Simula kasi na maaksidente si Kabayang Daniel, kailangan na namin magsuot ng overall at hard hat. Meron pang gamit na gloves at masks na talagang mas nagpainit sa nararamdaman namin sa trabaho. Dinalaw namin si Mang Waldo sa kulungan. Panay iyak siya dahil hindi naman daw niya magagawang magnakaw sa kumpanya. Wala daw sa isip niya ang ganong masamang gawain, ni hindi siya natukso sa mga malalaking suhol na iniaalok sa kanya. Makapalusot lang ang ilang negosyante na may transaksyon sa pabrika. Oo nga naman, sa mga opinyon namin na nagkakahati-hati sa loob ng pabrika, marami din ang kumampi kay Mang Waldo. Lalo na nang isa-isay na kaming tanungin ng mga pulis na nag-iimbestiga tungkol sa pagkatao nito. Marami nang patotoo sa iba't ibang departamento na malinis at maayos itong magtrabaho. Mula pa noong nagsisimula pa lang ito sa pabrika bilang helper. Isang araw, isang nakatutulig na sigaw ang narinig mula sa finance department. Si Madam Zoraida, bitbit ng 2 pulis,
Nasabilitang inilabas sa opisina niya at napoposasan. Panay sigaw na wala siyang kasalanan. Minsan pang napatunayan na kung sino ang nambibintang, kadalasan ito ang tunay na may kasalanan. Sinubaybayan pala ng mga pulis ang bawat kilos ito at napatunayang ito ang tunay na may gawa ng ibinibintang na krimen kay Mang Waldo. At ang pinakamatinding patunay ay galing mismo sa hidden camera na nakalagay sa mismong opisina ng may-ari ng pabrika. Si Don B. Manager. 105 na si Don B. O 105 years old. Siya lang ang tanging may camera sa opisina nung dekadang yon. Titimri lang at re-responde siya bitbit ng mga alalay niya. Natural na talaga sa mga negosyanteng incheck na makapagpalago ng negosyo. Tulong-tulong kasi sila. Merong tinatawag na Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Dahil sa kanilang tiyaga, napapalago nila ang kanilang mga negosyo. Nang mag-search ako sa Google, 1960s pa pala na itatag ang pabrika. Hindi intensyon ng channel na ito na manira o mang-intriga ng reputasyon ng kilalang negosyante katulad ni Don B. Nakare-retire lang kung saan isinali na ang pamamahala sa kanyang anak na Junior. Kung isa ng centenarian o lampas 100 taon ang edad ni Don B, hindi naman halata. Nang tanungin ko ulit si Manong Boy, sinabi nito na basta ang alam nila, matandang-matanda na ang may-ari ng nasabing pabrika. Posibleng anak niya at junior pa ang may kaparehong pangalan na kamakailan lang ay pumalit na dito. Ang pabrika ay lalong lumago at isa na sa kinikilala sa Pilipinas at sa iba pang bansa sa Asia. Mas napapadali na ang trabaho dahil sa robotics technology na ipinakilala ng Japan noon pang dekada 80. Kaya naman nabawasan na ang mga sakuna na nangyayari sa loob ng pabrika. Ang kabuuan ng paglalahad na ito ay kinatampukan ng mga krimen ng tao, pati na ang mga di matahimik na multo na manakanakang nagpaparamdam sa paligid. At halos ang buod ng kwento ay ibinatay sa salaysay ni Manong Boy.